Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes sa March 4, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Well, all speculations, there's no truth to it. Tangkang pagpapatalsik kay SP Zubiri, muling umugong. Umano'y papalit na si Senator Jinggoy Estrada, mariing itinanggi. We simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. Kung magpapatuloy ang pangaharas ng China, PBBM nakahandang dumipensa. Pangulo nilinaw rin, Pilipinas hindi tuta ng Amerika. Medyo kulang sa siguro tubig ganun or mura ang nila. Dahil sa epekto ng El Nino, ilang magsasaka sa Benguet, ipinamimigay na lang ang tanim na gulay. At sa ating balitang showbiz, first Filipino Cannes Best Actress Jacqueline Jose, pumanaw na. Kwento ng kanyang buhay artista, muli nating balikan. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinabulaanan ni Senator Jinggoy Estrada ang espekulasyong siya ang papalit sa pwesto ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay sa di umano'y planong pagpapatalsik laban sa liderato ng Senado. Ang mga senador naman wala raw alam sa nilulutong ouster plot na yan sa kanilang hanay. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Well, all speculations, there's no truth to it. Matagal nang usap-usapan ang plano umunong patatalsikin si Senator Miguel Zubiri bilang Senate President. Pero mariing pinabulaanan ni Senator Jinggoy Estrada ang spekulasyong siya ang papalit sa pwesto. Si Jinggoy ang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. In case they remove, well, I'll just ask them what was the reason. Itinanggi naman ni Jinggoy na siya umano ang nasa likod ng ouster plot laban kay Zubiri. Instigators? Of what? To oust Me? Senator Mills. Kaya Talaga, nag-instigator na ako ngayon. Handa raw suportahan ni Senator Jinggoy si Zubiri sakaling may umiikot na support manifesto ngayon para manatili ang liderato ni Zubiri sa Senado. I have high respects to Senate President Zubiri. Pero nang muling tanungin kung siya nga ba talaga ang papalit kay Zubiri, No, sinigundahan naman ni Senator Bong Revilla Jr. ang nauna nang naging pahayag ni Jinggoy. He's not interested naman wala namang kompetensya. Samantala, mariinding pinabulaanan ng ilang mga senador ang umano'y planong patalsikin si Zubiri sa liderato. Wala daw. Pero para kay Senator Amy Marcos, Maraming ugo. Pero lahat ng ugo galing sa Kongreso, hindi sa Senador. tila nagparinig naman si Senator Marcos sa patuloy na bangayan ng mataas at mababang kapulungan patungkol sa charter change o CHA. Nakakatawa nga eh. Alpan na lang kaya nila yung speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Buo naman ang hanay ng Senado sa pagsuporta kay Senate President Zubiri para manatili ito sa pwesto. I'm willing to sign the manifesto para sumuporta sa kanya. So, Papasign si Senate President Zubiri, paano magpapalit siya? Nagpapasign ng support. At wala namang gusto ng trabaho niya eh. Walang kwentong trabaho yan. I haven't received any copy yet. So how can I sign? They don't want to let me sign. Panawagan naman ng ilang senador, magkasundo na sila para pabulaanan ang anumang ouster plot umano laban kay Zubiri. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Hindi tuta ng Amerika o ng anumang bansa ang Pilipinas. Yan ang nilinaw ni PBBM sa sidelines ng unang araw ng Australia-ASEAN Special Summit ngayong Lunes. Sa parehong event, sinabi rin ng Pangulo na nakahanda itong depensahan ng Pilipinas kung magpapatuloy ang panghaharas ng China. Narito ang ating Balitang A to Z. Ang mundo ay higit pa sa kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Yan ang mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Lowy Institute Forum sa sidelines ng kanyang pagbisita sa Melbourne para sa Special Summit ng Australia at Association of Southeast Asian Nations. Ayon kay PBBM, hindi dapat nito mabaliwala ang kahalagahan ng soberanya ng mas maliliit na bansa. Such undue emphasis tends to subsume
the legitimate rights and interests of countries like the Philippines, Australia, and other ASEAN member states into the interest of the so-called major countries, as if we are mere pawns with no strategic agency. Binigyang diin din ni Marcos na patuloy ang dialogo ng Pilipinas sa Beijing, pero nakahanda itong depensahan ng sariling teritoryo at soberanya kung magpapatuloy ang panghaharas ng China. We simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. Pero nilinaw ni Marcos, bagamat malapit ang relasyon nito sa Estados Unidos, hindi tuta ng Amerika ang Pilipinas. But let me make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country. Itinanggi naman ng China ang umano'y harassment sa Pilipinas. Sa halip, inakusahan nito ang Pilipinas ng provocative actions o mapangahas na pagkilos sa South China Sea. Kasabay nito, inanunsyo ng Australia na maglalaan ito ng 42 million Australian dollars para mapanatiling malaya at bukas ang South China Sea. Hindi tinukoy ang mga bansang makikinabang rito, pero kinilala ang kahalagahan ng pangangalaga ng kapayapaan sa rehiyon. So Australia is working with ASEAN to increase resilience to coercion and to ensure waterways that serve us all remain open and accessible. Sa huli, nanawagan si Marcos sa mga kapwa ASEAN countries na tungkulin ng mga bansa na protektahan ang kapayapaan sa Timog Silangang Asya. If we are to truly attend to the interests of our countries and our people, we must be engaged. We must be part of the discussion, and we must hopefully be part of the solution. Ipinagutos na ng Department of Justice ang paghahain ng reklamong sexual abuse cases at qualified human trafficking laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Mismo si Justice Secretary Crispin Remulla ang naganunsyo ng basbas ng DOJ sa pagbusisi ng petisyon. Isasampa naman ang qualified human trafficking sa Pasig City Court. Napirmahan ko na rin yun. Yun ang mauuna sa lahat. Pati preliminary hold departure order. Ang problema kasi rito, pagka nagkaroon na ng extradition at saka namin ipa-file ang kaso, baka sabihin na hinaharang namin ng extradition. At mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Pinamimigay na ng ilang magsasaka sa Benguet ang tanim nilang gulay dahil hindi raw swak ang kalidad nito pagdating sa pamilihan sa Maynila. Sinisisi ng ilan, kulang na ang pandirig dulot ng matinding epekto ng El Nino, kaya hindi malayong humantong na maghanap sila ng alternatibong pagkakakitaan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa ganitong kahinang daloy ng tubig lang umaasa ngayon, ang higit 2 dekada nang magtatanim ng gulay na si Mang Danilo. Mahirap ng tubig na pinagkukunan namin. Kaya ayun, minsan din madiligan ng yung 1 linggo, 2 araw lang na madiligan. Kahit na gumastos pa ng malaki sa pataba si Mang Danilo, hindi pa rin tumuubra dahil ang lupang bitak-bitak na tinuloy ng El Nino sumusuko na. Kung tutuusin, gugugol ka ng 1 buwan para tuluyang anihin ang ganitong klase ng lettuce. Pero dahil nga sa kakulangan sa tubig, bunsod ng El Nino, ang ilan kahit kulang pa sa araw, kinukuha ng mga ito. Habang pide pa, sige, para hindi siya ma-uber, lumaki. Kasi pag ma-uber na yan, katulad yung nasa taas, oversize na raw yun sa Manila. Mula sa kadalasang 25 pesos na halaga ng lettuce ni Mang Danilo sa mga trader noon, ngayon 10 piso na lang daw ang kuha sa kanila dahil sa kompromisong kalidad ng mga gulay. Kaya naman, pinamimigay na ito kasi sabi kanina sa akin, ibibigay daw. Kung yung may gusto medyo
kulang sa kwan siguro tubig ganun or mura ang kwan nila. Kung nalala pa nga raw ang epekto ng El Nino, ang ilang magsasaka, pwedeng maghanap ka ng pagkarpintero ganun. Habang wala pang ulan, pero pag nagkaulan na, ay di balik ulit. Balik ulit. Pero ayon sa pamahalaan, may akbang naman daw silang ginagawa para matulungan ang mga apektadong magsasaka. Kagaya nung nangyari sa Mindoro, may rice subsidy na 5,000, may fuel assistance na 3,000. Pero po, pwede rin i-endorse ng Department of Agriculture sa DSWD yung magsasakang apektado para po meron din silang cash assistance at pwede rin i-endorse sa DOLE para dun sa Cash for Work program para pansamantala meron silang pagkukunan ng pagkakakitaan habang hindi pa sila pwedeng magtanim muli. Halos 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa at ang apektado namang probinsya humigit 50 na. Posibleng umabot pa po sa 80 o 80 probinsya ang pwedeng maapektuhan ng El Nino. Pero in varying degrees kasi alam naman natin na iba-iba yung level ng El Nino. Merong dry conditions, dry spell at saka drought. Sa ngayon, puspusan pa rin ang Agriculture Department para matulungan ang mas marami pang magsasaka gaya na lamang ng pag-install ng solar power irrigation. Maglalagay din sila ng mga cold storage facilities sa iba't ibang probinsya na magagamit ng mga magsasaka sakaling magkaroon ng oversupply sa kanilang mga ani. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension without pay ng Office of the Ombudsman si National Food Authority Administrator Roderico Bioco at 100 at mahigit pang empleyado kasunod ng napabalitang pagtitinda umano ng bagsak presyo na bigas na NFA ng mga tauhan ng ahensya sa ilang piling rice trader. Batay rin sa anunsyo ng Ombudsman, suspendido rin sina Assistant Administration for Operations John Robert Hermano at iba pang regional supervisors ng NFA at mga warehouse manager. Pangangasiwaan naman muna ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang ahensya habang umiiral ang naturang suspension at umaandar ang investigasyon. I condemn this at hindi natin palalampasin ang anumang uri ng korupsyon. Umaasa ang minorya ng Senado na makakalikom ito ng sapat na boto mula sa 24 na senador para mapigilang maipasa ang resolution of both houses number 6 na siyang nagtutulak na maamyendahan ang 3 economic provisions ng 1987 Constitution. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. I believe meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least 7 na kakailanganin para i-down yung RBH 6. 7 boto mula sa hanay ng mga senador ang inaasahang target malikom ng minorya ng Senado para mapigilan ang posibleng pag-amyenda sa 3 economic provisions ng umiiral na 1987 Constitution. Sa gitna yan ng pag-arangkada ng debate ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kung dapat bang baguhin ang education provision ng konstitusyon sa ilalim ng Resolution of both Houses number 6 o RBH 6. Maliban sa minorya, kabilang sa mga senador na posible raw kumontra laban sa RBH 6 ay sina Senator Cynthia Villar at Grace Poe na pawang una nang nagpahayag ng pagtutol sa naturang resolusyon. Political mapping and based sa mga one-on-one conversations. Una nang nagkasundo si Villar at ang Philippine Chamber of Commerce na tutulan ang RBH 6 at bagkos ay plansyahin na lamang ang ease of doing business. No. Bakit po, ma'am? Tingin ko hindi naman importante yun. Magagawa namin yun through legislation. Sinasabi na ng ating mga kababayan mula sa mga lobby nila, lumalabas sa mga surveys, o pati yung private sector ay kaisa din ang opinyon. Batid ni Hontiveros ang nais ni Poe sa maayos na implementasyon ng Public Service Act, imbis na pagpukusan daw ang economic amendments ng konstitusyon. Yun yung bahagi ng mga very strong signals mula sa iba't ibang bahagi ng lipunan. So ito private sector na to, business sector. Sa kabila nito, hindi raw pakakampante ang minorya na maamyendahan ang konstitusyon sa kahit na anong modes of amendments. Hindi talaga kailangan kahit ang economic amendments, whether sa public services o sa edukasyon o sa advertising,
para sagutin yung mga problema natin. Posible pa rin daw kasing muling mabuhay ang Anyay Maanumalyang People's Initiative o PI na una nang sinuspinde ng Commission on Elections, bunsod ng kawalan ng maayos na kaukulang batas para itulak ang PI. Pero hindi namin dapat ibaon sa limot yung PI dahil hanggat hindi pa yan talagang literally nabaon sa lupa ng COMELEC ay delikado pa rin. Una nang sinabi ng liderato ng Senado ang 3/4 o katumbas ng 18 boto ng mga senador ang kakailanganin para maipasa ang naturang resolusyon sa Bicameral Committee ng mataas at mababang kapulungan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sana all na lang ang napakaraming fans na nakisaya at nakipiesta sa Kapamilya Caravan itong weekend sa Baguio City. Kilig at saya naman ang dulot ng leading stars ng FPJ's Batang Quiapo sa lahat ng mga manunood. Puntahan natin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi ubra sa Baguio City ang lamig dahil kilig at init ang dulot ng Batang Quiapo lead stars Coco Martin at Ivan Alawis sa Kapamilya Caravan itong weekend. All-out performance sa stage, ang sexy na si Ivan na character pa sa pagganap bilang si Bubbles. Alam niyo, hindi ko alam ba't ako nagsimple sa Baguio. Ang lamig! Kailangan ko ng alam niyo, medyo parang uminit ng konti. Ang kanya namang ka-love team na si Tanggol, walang preno sa pagtatanong na nagpakilig naman sa mga fan. Bakol! May tanong ako sa'yo. Totoo ba? Namahal mo ko? Mahal! Mahal! Di mo? Marami kasi nagsasabi sa akin na meron ka daw nararamdaman para sa akin. Gusto ko lang malaman kung talagang totoo. Hindi tuloy maiwasang mapasana o lang lahat. Idol ko po kasi. Kaya po, ang ganda niya. Ay, siyempre kapamilya. Si Tanggol. Tsaka si Don Bell. Lahat ng kapamilya, artista. Present din ang ilang kapamilya stars gaya ng cast ng Can't Buy Me Love na sina Bel Mariano at Donnie Pangilinan. Humirit din si Darren Espanto maging si Makoy De Leon na nagpakilig sa mga fan. Masaya. Nag-heart yung eyes namin. Okay naman kahit hindi ko makita. Bukod sa kapamilya stars, present din sa caravan ang ilang partners nito, kabilang na ang A to Z Channel 11 ng Zoe Broadcasting Network. Good news ang hatid nito dahil mas malinaw nang mapapanood ang kapamilya teleserye at A to Z produced programs. Lahat ng festival sa Pilipinas, we all know there are many Filipinos going in and out of these festivals. At kung nasaan ang ating mga transmitter, kung saan available ng A2Z, like Baguio City, CDO, Cebu City, Iloilo City, Davao City, pupuntahan po natin para ipaalam lang po natin na meron pong A2Z sa kanilang mga lugar. Nagpasalamat naman ang organizers at kapamilya stars sa 12,000 nakikanta at nakiindak sa concert na bahagi ng Panagbanga Festival. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Susunod ngayong Women's Month, mga babaeng may natatanging kontribusyon sa lipunan na kinilala ng PNP. At sa ating balitang showbiz, kauna-unahang Filipina actress na nagwagi sa Cannes Film Festival na si Jacqueline Jose, pumanaw na. Ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balita A to Z. Pinapayagan na ng Philippine National Police na magkaroon ng lisensya ang mga sibilyan na kukuha ng semi-automatic rifles. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, mayroon na silang minor amendments para sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala na isumite na rin ng PNP ang amendment sa UP Law Center for Publication at magiging epektibo ito 15 araw matapos ilathala. Sa ngayon po, yung mga private citizens po na nagmamay-ari po ng rifle, particularly yung 7.62 pababa po at yung ang kanilang mga baril po ay
meron pong classification po ng semi-automatic ay po pwede na po itong palisensyahan po ng civilian po. Nilinaw naman ng Philippine National Police na agad may pade-deport sa bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. dahil nailagay na ito sa red notice ng Interpol. Ayon sa PNP, hindi international warrant of arrest ang ginawa ng Interpol kundi isa lamang itong abiso na si Teves umano ay isang pugante. Mahigpit naman ang koordinasyon ng PNP sa NBI at DOJ para mapadali ang paghuli sa dating mambabatas sakaling umuwi na ito ng Pilipinas. Matatandaang si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo, eksaktong isang taon na ang nakalipas. We have to be clear about it na ito pong red notice is not an international warrant of arrest. It is just a notice to the law enforcement officer around the world that na po pwede po nila itong i-locate at i-subject to provisional arrest pending issuance po ng extradition. Mga ka-A-to-Z, sana nakapagpakarga kayo ng gasolina dahil epektibo na bukas ang dagdag bawas sa produktong petrolyo. Batay sa abiso ng oil companies, magkakaroon ng taas presyo ng 50 sentimos kada litro sa gasolina. Mayroon namang tapyas na 35 centavos kada litro ng kerosene habang 40 centavos sa kada litro ng diesel. Paliwanag ng Energy Department, bunsod na naman ito ng paggalaw ng presyohan ng langis sa pandaigdigang merkado ang dahilan. Kasama pa rito ang ilan pang isyung global political. Nagsagawa ng air shows ang Philippine Air Force at aerobatic team ng Republic of South Korea Air Force sa Clark, Pampanga. Kasabay yan ng ika-75 taong pagdiriwang ng diplomatic ties ng Pilipinas at South Korea. Nag-deploy ang Air Force ng FA-50H nito para sa nasabing performance na tinaguriang game changer. Ginamit din noong 2017 sa Marawi Siege. Habang nagpalipad naman ng Korean Air Force ng T-50 na nagdagdag kabuluhan sa okasyon ayon sa Korean Embassy sa Maynila. Kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month, kinilala ng Philippine National Police ang mga babaeng may natatanging kontribusyon sa lipunan. Inilunsad din ng kapulisan ang kanilang proyektong Aling Police Everywhere para itaguyod ang kakayahan ng kababaihan at pagkakapantay-pantay ng kasarian. May balitang A-to-Z si Kim Salinas. Kasabay ng selebrasyon ng Women's Month, nagbigay-pugay ang Philippine National Police sa napakahalagang kontribusyon ng mga miyembrong babae nito sa lipunan bilang mga alagad ng batas. We are proud to highlight some remarkable individuals among us. We will be honoring 10 PNP Juanas who have demonstrated exceptional kindness through their good deeds, showcasing the compassion and empathy that define the spirit of the PNP. Bilang mga alagad ng batas na may natatanging ambag, kinilala si Police Captain Rizal Guevara, bumida ang kanilang proyektong Adopt a Person with a Dream na tumutulong para makapag-aral ang maraming mahihirap na mag-aaral. We have adopted students from a marginalized sector. Tinutulungan namin sila para mabigyan sila ng allowance, mabigyan sila ng konting educational mga needs para kahit papaano mabigyan natin sila ng pag-asa sa kanilang daily needs. Habang si Police Major Joy Cabusi naman ipinakita ang tikas bilang isang company commander ng Special Action Force. Napaka-challenging po ng position ko ngayon. I am a company commander of the 153 SAC EOD-K9 unit of the PNP Special Action Force. Napakahirap po niyang gampanan pero sabi nga nila if you're passionate to do kung ano po yung mga dapat nating gawin, malalampasan po natin ang mga challenges po na yun. Kasabay nito, inilunsad naman ng PNP ang Project Aling Police Everywhere. This initiative reflects our commitment to community engagement and proactive policing, aims at fostering a harmonious relationship with the community. Sa lahat po ng sulok po ng ating bansa, particularly doon po sa ating mga police station, ay pwede pong may malapitan po
yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung women's and children po natin na nakakaranas po ng hindi lamang po pang-aabuso. Hangad ng proyekto na maging kaagapay at kakampi ang mga babaeng pulis ng sinuman sa angmang sulok ng bansa. Nangako naman ng PNP na patuloy nilang pagtitibayin ng kanilang pangako sa paglikha ng isang lipunan kung saan ang lahat ay pantay-pantay anuman ang kasarian. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Susunod ang naging buhay ng batikang aktres na si Jacqueline Jose, muli nating balikan. Manatiling nakatutok, ito ang Balitang A to Z. Pumanaw na ang batikan at award-winning Filipina actress na si Jacqueline Jose sa edad na 59. Sa press con na isinagawa ng anak at aktres din na si Andy Eigenman ngayong araw, sinabi niya na inatake sa puso ang dahilan ng pagpanaw ng aktres nitong linggo. Nagsimulang pumasok sa mundo ng pag-arte si Jacqueline Jose noong dekada 80 at noon hanggang 2016 nagwagi bilang Best Actress sa Cannes Film Festival. Para yan sa pagganap niya sa pelikulang Ma Rosa. Siya ang tinaguriang kauna-unahang Pilipina na nagwagi sa naturang award. Huling gumanap bilang isang prison warden sa FPJ's Batang Quiapo sa papel na Dolores Espinas bago ang kanyang pagpanaw. Pinabot po namin mula dito sa Balitang A to Z ang lubos na pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ng yumaong aktres. Lunes na naman, hindi na nga yata talaga makakaiwas sa araw-araw na traffic. Narito naman ang futuristic car na pwedeng hiramin at gamitin kung talagang nagmamadali ka. Patingin nga. Yan yung hashtag Sana All. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American business executive na si Tim Cook. Ayon sa kanya, marupok ang buhay, hindi sigurado ang kinabukasan. Kaya ibigay mo ang lahat ng makakaya habang may pagkakataon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.